I believe na mayroon pong word si Lord sa atin and alam ko po na it's going to be great for every one of us. Na prayer ko po na ito po yung ating mag-echo sa puso natin, sa buhay natin, all throughout our lives. Amen? So, sige nga po, extend nga po natin saglit yung mga kamay sa akin and even as we are going to dive into God's Word today. Pag-pray nyo nga po ako as I share the Word of God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord, I receive the prayers of your people today. We thank you, Lord God, that you have brought us here for a purpose, that we may hear your word. Let it be, O God, that truly our minds will truly be full of wisdom to receive the things that you have in store for us this morning. Let it be, Lord, that this time, Lord, this morning, it will be full of the Spirit, full of wisdom, full of understanding, that we will never leave this place without us being touched by you. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. So, gusto ko pong tignan po natin itong verse po na to. At ito pong verse po na to, itong passage na to, dito po talaga nangyari po lahat po yung revelation. Alam niyo po yung revelation na we know God speaks. Yeah? And seldom, hindi po natin siya hindi po natin alam na siya na pala yun. Di ba? May ganon. So, kailangan po natin palaging titignan kung ano sinasabi ng Bible sa atin. Okay, so let's just go there right now. Okay, everybody read this word. Come on, let's do this. Ang sabi po dito, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Di ba? And then, amen. Ito po ay nakita po natin sa Bible, 2 Corinthians 13:14. Mabanggit lang po, no? For some of you, alam po natin, ito pong verse po na to, dito po na ipanganak ang ating libro. Ano po, yung sa Dear Holy Spirit. And for some of you, siguro po ay nakakuha na po ng libro. Ano po, ito pong libro na to, Dear Holy Spirit. Dito po na ipanganak to itong 2 Corinthians 13:14. Ito pong araw po na to, we'll be doing something different kasi habang minimeditate po natin tong verse po na to, marami po talagang revelation na, marami po talagang word, marami pong something na it may be new to you. Diba? Pwedeng bago sa inyo. Ito pong passage na maririnig nyo po ngayon. Siguro binasa nyo itong libro na to. And ang prayer po natin na let's maging more and more, parang tumaas yung level ng part po na itong passage na to, patungkol yung relationship mo kay God. Kasi ito pong verse po na to, dito po naipanganak yung libro, dito po dito po natin narinig talaga God really spoke, sa atin. At this was 3 years ago. Okay? 2023, 2024, 25, 26 na po ngayon. And habang tuloy-tuloy po nating minimeditate, sinishare, sa lahat po ng panahon na kung saan lalo po nating maintindihan kung ano po yung sinasabi ng God sa atin patungkol po sa passage na to. Dito po makikita po natin ulit. It's going to be a different light of this 2 Corinthians 13:14. Kaya sana po ready po tayo. And syempre, promote ko na lang po ng mabilisan. Ito pong libro po natin na to ay ang prayer po natin na magkaroon po kayo ng libro po na to. Ano po? Right? Una. Pangalawa, kung meron na po kayo, sana patulong na lang na ma-share po natin sa iba. Di ba? At alam nyo ba na ginawa po natin na po yung ating libro na medyo discounted na para sa inyo. Di ba? 300 na lang. Okay? So, at least ma-share po natin sa iba. Amin po ba yun? Parang 3 na lang ang gusto nun. Okay. So, yan po. At ang passage po na title ng message natin ay ito po siya. Sabi nga po natin, communion. Nabasa po natin sa Bible, sa Word of God, 2 Corinthians 13:14, sabi niya doon, the communion
of the Holy Spirit. Okay ba? At ngayon, ito po, makikita po natin yung 2 Corinthians, ang tawag po dito, Trinitarian blessing. Sa isang verse po na to, nakita po natin talaga that there are 3 persons. Ano po? Sa isang Diyos. Nakita natin about the Father, about His love. Nakita natin dito sa 2 Corinthians about His grace of the Lord Jesus. And then, the communion na kailangan po natin intindihin, hindi po natin masyado naririnig. Diba? Alam niyo ho ba, ito 1987 pa ho kasi ako nakakilala kay Lord eh. Diba? That was when I was still 20 years old. Sino po 20 years old dito? So doon po nakilala ko po si Lord. At yung dalawang part po doon, yung pong sa 2 Corinthians, sabi niyo, the grace of the Lord Jesus. Palagi po natin masyado naririnig yun, di ba? About the grace of Jesus, yung about salvation. And then the love of God, John 3:16, di ba? Palagi po natin na-emphasize yun. Pero yung third part, hindi natin masyado naririnig. Di ba? Hindi po natin masyado naririnig sa mga churches, sa mga Christian, gathering and conferences. Kaya, yun po yung revelation talaga sa akin na since that time I known the Lord, 1987, until 2023, hindi ko talaga siya kilala, hindi ko alam talaga yung communion of the Holy Spirit. Just imagine that. Diba? So ibig sabihin nito, napakadami talagang, hindi talaga natin masyado na-emphasize yun. Diba? Yung third part of this passage. Kasi yung grace, alam natin yun about salvation. It is by grace you have been saved through faith. Nung kasama ko pa ho si Brother Joey, nung nag-share po kami ng Bible sa mga kapitbahay po namin noon sa Sarok talagang, yan po, alam na po natin, the grace, it is by grace you have been saved, di ba? Through faith. And then, John 3:16, di ba? For God so loved the world. Sino po sa inyo medyo marami po tayong teachings about those things, the grace and then the love. Pero yung communion, hindi masyado, tama? Amen? Hindi masyado na, kaya dito, gusto ko pong ma-emphasize po natin to para gawin po natin, di ba? Para mangyari po sa atin. At ang kamanga-manga, nung binanggit po communion, it talks about us, the church, and God Himself to the Holy Spirit. Siya pala yung communion, siya pala yung fellowship, siya pala yung kausap natin. Di ba? Now, dito, pinakita sa atin, grace is from the Lord, Jesus, love is from God the Father, and communion, which is koinonia, is from the Holy Spirit. So the word communion is from the Greek. Koinonia pala ito. Okay? It talks about fellowship. It talks about partnership. It talks about participation and intimacy and shared life. Fellowship, shared life, intimate friendship. Yung pala yun. Diba? Yan pala yun. So, ibig sabihin po nito, siya talaga yung connection natin sa Diyos. Okay po ba yun? Naintindihan mo ba natin yung connection natin sa God? Diba? Diba, lahat po tayo, we want to be connected to God, the Father. We want to be connected to the Creator of the universe. We want to be connected to the one who created us. We want to be connected to the God of the Bible. Tama po ba yun? Tama po ba yun? Lahat ho ba gusto po natin yun? Connected ka to the God who created you. Connected ka to the God who created the universe. To the God who created the world. To the God who does everything. To the God who is all-powerful, all-knowing, all-present. Ito pala yun. The only way for us to be connected to God of the universe is through, ito pala yun, communion pala. Ito pala yun. Hindi ba hallelujah yun? Hindi ba revelation yun? Akala natin, pwede kang dumidiretso to the Father. Akala natin, pwede kang dumidiretso to Jesus. Medyo hindi pala yun. Para makadiretso pala tayo to God the Father in Jesus is through communion. Kaya may communion Kaya may fellowship Kaya may partnership Kaya may intimacy Pero kanino siya? Tayo maging intimate. Kanino tayo maging partner? Kanino tayo mag-commune? Sino ba dapat ang kinakausap natin?
Ang sabi ng Biblia sa atin, to the Holy Spirit pala ang kinakausap natin. At yun po yung word na communion. Yun po yung word na fellowship. So, ito pong communion with the Holy Spirit is not actually merely a doctrine. Akala natin doctrine lang, yung mythology. Yun po yung ating mga naririnig or rowak, or wind. Hindi pala yun It talks about a daily relationship. It is living in active partnership with the Spirit of God. Partnership. Kumbaga, yung katabi mo ngayon, partner mo ba yan? Kaibigan mo ba yan? Parang hindi naman yata. Parang nagkatabi lang kayo. Naitaon lang nagkatabi kayo. Yung mga kasamahan natin dito sa ministry, partner nyo ba yon? Alam nyo ba, the only way for you to have intimate with that person next to you or sa ministry or sa loved ones mo is through communion, through fellowship. Meaning, you talk to each other. Tama po ba? At dito po, pinapakita po sa atin yung connection natin to God through the Holy Spirit. Napansin niyo po? Kaya ang word dito is communion. Kaya ang word dito is fellowship. Kaya po ang word dito is to talk to each other para magkaroon tayo ng magandang relasyon to God. Alright? Are you getting this? Kaya pala, may Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power, but by my spirit. Kaya pala may ganon. Para ma-emphasize po sa church, the church of the living God all over the world, the bride of Jesus Christ all over the world, na hindi lang po pang COG ito, hindi lang po pang COG, hindi lang po pang sa atin, kakaunti lang tayo dito Di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, as far as the Bible is concerned, it talks about communion to the whole church of the living God all over the world. Are you getting this? Kaya nung emphasize ito, hindi lang po ako ito. Hindi lang ako to na sa church lang natin, na naririnig lang natin to communion of the Holy Spirit. Hindi po. Para sa lahat po ito. From the four corners of the earth, as long as you receive Jesus in your heart, as long as you believe in the Trinity, as long as you are destined for heaven, hindi pwedeng mawala ito sa buhay mo, or else you have missed the point of the Bible. That means meron kang tinatawag na missing link. Bakit? Hindi mo kasi ginagawa. Hindi natin ginagawa. Bakit hindi ginagawa ng church? Kasi hindi tinuturo. Amen. Dito ba kayo? Parang wala kayo Bakit hindi tinuturo? Aba, tingnan natin ang Biblia. Oh, let's open our Bibles. Amen. Ay. Hallelujah. Sabi mo, Sunday, magdala ka ng Bible mo. Okay. Let's do this. Come on, let's go there. Acts 19. Tingnan nyo, hindi tinuturo. Okay? Let's go there. Acts chapter 19, verse 2. Sabi natin, hindi tinuturo. Sino may kasalanan? Yung Bible school teacher. Sino may kasalanan? Yung pastor. Sino may kasalanan? Yung leader mo. Let's go there, okay? Acts 19 verse 2. Para alam nyo yung sinasabi ko. Acts 19 verse 2. Anong sabi niya? Did you receive the Holy Spirit when you believed? Ano sinasabi? Na-receive mo ba ang Holy Spirit nung naniwala ka kay Jesus? Ito yung sinasabi dito. Acts 19 verse 2. Did you receive the Holy Spirit since you believe in Jesus? Ito tinatanong dito ni Apostle Paul sa mga Kristiyano. Ito ang response. Tingnan mo naman. Hindi kaya ito yung response ng karamihang Kristiyano ngayon?
Tingnan nyo, Acts 19 verse 2. Ang sabi niya doon, no! Ang response, no! Grabe naman. What a response. Imbis na, yes eh. Di ba? Imbis na yes, ang response ng mga Kristiyano, no! We haven't even heard that there is a Holy Spirit. Grabe. Hindi ba grabe yon? Di ba wow yon? Hindi ba this is very scary. Alam niyo po, ibig sabihin scary, di ba? Para kang nasa horror film. Para nasa haunted house ka nito. Kasi it's a matter of life and death. When you do not know the Holy Spirit. And dito, sa mga Kristiyano, kamangha-mangha, ang response, hindi namin kilala. Meron bang Holy Spirit? Grabe naman. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, hindi kayo, hindi church, hindi congregation na may kasalanan yung nagtuturo. Bakit? Hindi tinuturo eh. Hindi kaya? Kaya, ang tindi ng mga nagtipreach dito, behind this pulpit. Sa buong mundo, ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang Church of God, Hindi lang tayo. So, pagka pinag-usapan religion, sa naniniwala sa Diyos, naniniwala sa Biblia, na mismo tinuro ang banal na Espiritu, you have missed a lot of things. In fact, you have missed everything. Kasi dito pa lang, in-emphasize na eh. Na-receive mo na si Jesus? Na-receive mo rin ba ang Holy Spirit? Or kilala mo ba ang banal na Espiritu? Yun ang tanong. Bakit hindi mo kilala? Kasi nga, hindi tinuturo. Sino may kasalanan? Yung Bible study leader. Sino may kasalanan? Mga pastor. Sino may kasalanan? Evangelist. Yung mga pastors, yan ang may kasalanan. Bakit? Kasi tagarinig lang naman kayo eh. Amen. Di ba? Nandito kayo, tagarinig lang eh. Di ba? Gusto mo lang marinig, di ba? Umattend kayo dito, tagarinig lang, di ba? Sino sa inyo nagtuturo? Ba't walang nagtatas ng kamay? Oh. Sino sa inyo nagtuturo ng Bible study? Sino nagtuturo ng mga small group C2S? O, di ba? O, bakit hindi nila kakilala? Yun ang tanong. Kasi ikaw mismo na nagtuturo, hindi mo rin siya kilala. Amen. Pwede ba sabihin, Lord, forgive me. Lord, forgive us. Are you getting this? As someone who deeply values the ministry of the Holy Spirit, this passage reminds us that the Christian life is not sustained by effort alone, but by the divine communion to the Holy Spirit. So wala na pong iba. Kaya dito, in-emphasize po yan. Kaya buti na lang, praise the Lord, nandito ka sa COG, hallelujah. Buti na lang may revelation tayo about this, right? Kasi kung hindi na namin tinuturo din sa inyo eh. Puro sasabihin namin yung resolution mo. Puro sasabihin namin sa'yo, dapat magbago ka na. Puro ganun na lang eh. Puro, wag ka nang maging bugnutin, wag ka nang ma-depress, wag ka nang maging proud, wag ka nang magbisyo. Puro ganun na lang. Pero ang emphasis doon, ikaw. Ikaw dapat magbago. Hindi. The only way for us to be changed, para magbago ka, okay po ba yun? Naintindihan nyo ba to? Para magbago ka, is to have that communion of the Holy Spirit. Doon ka magbabago. Naintindihan nyo ba? Kaya nga po, yung sinasabi natin na be doers of the word. Di ba? And not hearers only. Actually, hindi mo magagawa yon. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo magagawa yon.
Hindi ka pwedeng magbago. At hindi ka na magbabago unless you have known this passage and the communion. Kasi habang nagko-commune ka to the Holy Spirit, ang Holy Spirit siya na magbabago sa iyo. And then you respond sa pagbabago ng banal na Espiritu, doon ka talaga nagbago. And you have overcome the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. I-try nyo kaya. I-try nyo. Kausapin nyo siya. Kausapin nyo at kausapin siya at sisiguraduhin ko sa inyo, unti-unti ka na niya babaguhin. Kaya hindi ka nagbabago. Gusto mo naman magbago. Sino sa inyo gusto mo naman magbago? Yun talagang problema kung ikaw mismo ayaw magbago talaga. Pero kung gusto mo rin magbago, the only way for you, binigyan ka na ng solution. The solution is communion. That's the solution. You commune to the Holy Spirit, and the Holy Spirit will give you the fruit of the Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Gusto mo ba magkaroon ng gifts? It's the gifts of the Holy Spirit. Lahat po, sa totoo lang. The only way for us to know God the Father, to know Jesus, is through the Holy Spirit. Kaya po communion. Ano ulit yung communion? Partnership. Ano ulit yung partnership? Fellowship. Ano ulit yung fellowship? Talking to the Holy Spirit. Alam niyo kung bakit? Kasi po ang Holy Spirit, nandito siya sa mundo. At ginawa nga niya yung katawan mo bilang kanyang templo eh. Kaya nga siya yung kausap mo. Ay! Hallelujah. Ang tanong, kinakausap niyo ba siya? Ang tanong, kinakausap mo ba siya? Ang word is communion eh. Ang ibig sabihin nito, intimacy talaga eh. Kausap mo siya palagi. So, communion means we are not alone. Communion means we are not powerless. Communion means we are not directionless. Hallelujah! Nung sinabi ng Biblia sa atin, I will never leave you nor forsake you. The only way para mangyari yon is through that communion of the Holy Spirit. Grabe. Hallelujah. Kung mabanggit ko lang, kilala po natin si King David. Amen? Alam nyo ba, si King David, makikita po natin yung buhay niya. At yung buhay ni King David, actually, ay parang buhay ng bawat isa sa atin. Alam mo kung bakit? Kasi po, nung siya ay 15 years old pa lang. Sino sa inyo 15 years old? Parang walang 15 years. Dapat magdala tayo dito ng mga 15 years old. Kasi si King David, na-anoint siya na susunod na hari ng Israel nung siya ay 15 years old pa lang. Siya po ang kapalit ni King Saul. Okay po? Siya yung kapalit ni King Saul. Dahil si King Saul nag-disobey, so inalis yung anointing ng God sa buhay ni King Saul. So ngayon, naganap si Samuel, si Prophet Samuel, nang papalit kay King Saul at nakita nila si David. Pero si David, at the age of 15, inanoint ni Prophet Samuel. Alright? At the age of 15. Isipin niyo to, inanoint siya na hari, pero hindi pa siya hari nung inanoint siya. Hindi pa siya hari agad. Alam mo ba kung ilang taon pa? Alam mo kung ilang taon? Bago siya naging hari ng Judah. Kasi nga na-separate nga yung kingdom eh. Bago siya naging hari ng Judah, it took him 15 more years bago naging reality yung kanyang pagkahari. Grabe! Ang ibig sabihin nito, kung ikaw ay in-anoint ni Lord, pwedeng hindi pa ngayon, pero anointed ka na. Antindi, ano? Hindi ba wow yun? Akala mo, siya na yung uupo agad eh. In-anoint na nga ni Samuel eh. Ay, di ba? In-anoint na.
Ikaw na susunod. Wala nang iba. Pero alam nyo ba, 15 more years bago naging reality yung kanyang pagiging hari. At during those 15 years sa buhay niya, alam niyo ba, na napakadami niyang pinagdaanan, grabe naman. Unang-una, ang pinagdaanan niya si Gulayat. Meron ba kayong Gulayat sa buhay niyo? Alam mo ba na inanoint ka rin ni Lord? Pero hindi pa nagiging reality yung minimiti ng puso mo? Di ba may prayer ka? Alam mo, nandyan na. Alam mo, meron ng katuparan ng iyong prayer. Alam mo na mayroong reality ng pinagpipray mo. Yung desire ng puso mo, alam mo na nangyari na, pero wala pang reality. Di ba? Meron pang Gulayat na haharapin mo. Ngayon ba meron kayong Gulayat na kinaharap nyo? Ngayon ba yung mga low moments nyo sa buhay nyo? Marami tayong mga pagsubok na pinagdadaanan pa, pero inanoint ka na ni Lord. 15 years pa! Saglit lang ba yun? Tagal na. Lord, ba't parang naman tagal? Ito nga eh. Alam ko po na may mangyari sa church natin eh. Alam ko nung time na nagkaroon ako ng revelation kay Lord, alam ko may church building na tayo eh. Alam ko, meron na tayong breakthrough sa mga finances natin eh. Alam ko, na-overcome na natin lahat ng problema eh. Pero parang hindi naman. Parang hindi. Parang ang dami natin pinagdadaanan. Grabe. Pero 3 years na. Pero ang dami kong pinagdadaanan. Super. Parang may Gulayat ako palagi. Parang ang dami kong Gulayat na ino-overcome. Pero alam nyo ba, after Gulayat, meron pang nangyari sa kanya eh. Gusto patayin siya eh. Kasi nga nainggit si Saul na gusto niya patayin si David. 15 years na kung saan inahabol niya ang buhay niya. Parang ang daming gustong pumatay sa kanya. Grabe naman. What the? Siguro kung ikaw yon, parang hindi naman totoo yata yung anointing sa iyo ah. Di ba? Kasi ang dami yung pinagdadaanan ng problema eh. The more na dumami ang problema mo eh. Sino bang kagaya ko? Parang wala naman yata kayong pinagdadaanan eh. Ako parang dumadami pa kayong problema ko eh. Parang dami, napapaiyak na ako, Lord. Parang pwede ba? Di ba? Pero pero nung binasa ko to, nung na-recall ko si David, nga no, ganun ba na talaga? Diba? Yung bang may calling ka kay Lord, alam mo na ma-overcome mo lahat ng mga problema sa buhay mo, pero hindi pa ngayon. Meron ka pang pagsubok na dadaanan. Pero na-reveal sa ako, parang 2 years na lang eh. Amen. Mabibreakthrough na natin to. Yayaman na tayo. Amen. Praise the Lord. Parang gusto nyo yumaman lahat pala. Okay. Magpa-prosper na tayo. Sabi ni Lord, prosper eh. Diba? In all things. And be in health. Even your soul prospers. Malay mo, doon na tayo magkaroon ng church building. Amen. Okay, pero 3 years pa lang. So, parang 12 years pa. Parang ganun eh. Parang 15 years eh. Kay David, 15 years eh. O, di ba? Pabihira. Alam nyo ba, after 15 years, at the age of 30, si David, King David, he became the king of Judah. After 7 years, siya na din ang naging king of Israel. So, meaning, dalawa siyang hari. Hari siya ng Judah, hari siya ng Israel. Di ba? At alam nyo ba, bago kinuha siya ni Lord, 70 years old siya. Praise the Lord. Para mas mahaba yata ang buhay nyo kay King David. Pero very fruitful ang buhay niya, mga kapatid. He was branded as a man after God's own heart. Alam mo, sabi ko nga, Lord, kahit anong pang pagsubok ang darating sa akin, basta kagaya ko si King David din, a man after God's own heart. Kasi po yung pagsubok talaga nga naman din ay dadaanan mo. Kung wala kang pagsubok, ibig sabihin nun, mag-question ka kay Lord kung wala kang pagsubok.
Kung wala kang pinagdadaanan ngayon na gulayat, o kaya mga buhay mo talaga at stake, at risk, mag-ask ka kay Lord. Ibig sabihin nun, baka nawawala ka. Kasi kung nasa direction ka ng Lord, marami ka talagang pagsubok din daraanan eh. In this world, you will have tribulation. O nga, wala na nga kayong pinagdadaanan, ano? Parang ako lang. Okay. Amen? Magpasalamat ka na kay Lord. Kaunti na lang. Amen. Kaya pala may Galatians 6:9. Ang sabi po ng Galatians 6:9, huwag kang mapagod na gumawa ng mabuti. Sa takdang panahon, ikaw ay aani. Kung hindi ka hihinto. Galatians chapter 6, verse 9. Anong ibig sabihin nito? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang nang alis sa church na to. Amen. Kahit marami kang pagsubok. Amen. Parang hindi nyo sinasabi. Sabihin mo sa katabi mo. Huwag kang aalis sa church na to. You are in good hands. Kahit na marami kang pagsubok, alam mo na mapagtagumpayan mo rin yan. Bakit? Nasa tamang direction ka, kapatid. Nandito ka sa tamang church, kumbaga. Marami namang tamang church. I mean, don't get me wrong. Ang sinasabi ko sa inyo, dito may direction po tayo. Meron po tayong revelation kay God. Now, marami kang pagsubok. Ako, marami din. Pareho tayo. Alright? Baka mas marami sa akin. Kasi nga, napifeel ko si King David eh. Parang nasa Goliath stage pa yata ako eh. Parang nasa Goliath stage pa ako eh. Diba? Na kung saan, dami kong mga... Lord! May mga paiyak moment ka pa talaga. Antindi, Lord! Kaya tingnan mo, lumit na yung tiyan ko. Sa dami ng pagsubok na pinagdadaanan ko. Antindi. Grabe. Mapapaiyak ka na lang na todo-todo eh. Lord, tama ba to? Well, nakita ko sa King David, tama pala. Kung marami kang pagsubok, ibig sabihin nito, marami kang pagpapala. In Jesus' name. So, paano natin i-apply ito? Number 1, ang communion is awareness. Aware ka dapat na ang presensya ng banal na Espiritu ay nasa sa atin at pwede mo siyang kausapin. At, command ni God sa atin. Ang command ni God, grace, kay Jesus yon. Love, kay God the Father yon. Communion, sa Holy Spirit yun. Okay? Ganun lang. Ang command, let's just do it again. Ang command ni God sa atin, grace, kay Jesus yon. Siya yung Savior. At walang salvation. There's no other name written in heaven and earth or under the earth by which man shall be saved. There's no way for us to have salvation without Jesus. And there's no way for you to have the love of the God, the Father, without the Father. And there's no way for you to talk to God without talking to the Holy Spirit. You getting this? Nakita po natin yung role ng Trinity natin. Diba? The Father, Jesus, and the Holy Spirit. So, you cannot fellowship with someone you ignore. Diba? Hindi mo nga sa kilala. Paano ka makipag-fellowship? Paano ka makipag-commune? Paano ka magkaroon ng intimate friendship? Paano ka magkaroon ng intimate relationship with someone that you ignore? Hindi mo siya kilala. Kaya kailangan ngayon pa lamang kilalanin nyo na siya. Kilalanin natin siya. You need to have that awareness. You need to be aware na ang banal na Espiritu, ang kanyang heart, ang kanyang will is to fellowship with the Christians. To fellowship with those who receive Jesus in their hearts. Para ma-overcome nila kung ano man ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay nila. So the Holy Spirit is not just a power.
He is a person. Ay, naku, kailangan natin ma-emphasize yan. Kasi ang alam natin, ang Holy Spirit is dove, wind, power, anointing, tongues. Ang dami nating alam patungkol sa banal na Espiritu. Kaya nga, kuminsan, nadidistort ang ating pag-iisip. Kasi, pagka binanggit Holy Spirit, kalapati yan. Ganun. Kaya tuloy, ayaw mong kausapin siya kasi kalapati. Ganun tayo palagi, di ba? Parang ang image natin sa Holy Spirit, dove. Hindi, mawawala ka talaga eh. Madidistort talaga ang utak mo eh. Ang isip mo dapat, ang Holy Spirit, He is God. Dapat ganun. Dapat ang mind mo, alam mo, ang Holy Spirit is God. He is almighty. He is all-powerful, all-knowing, all-present. He is co-equal with Jesus. He is co-equal with God the Father. Dapat ganun ang mindset natin. He is the same with Jesus and God the Father. So kung kilala mo si Jesus, He is high and lifted up. He is worship in heaven. All creatures in heaven are worshiping our Lord Jesus. Dapat ganun ang mindset mo to the Holy Spirit. Para kausapin mo siya with reverence. Para kausapin mo siya with humility. Para kausapin mo siya thinking, you are God, Holy Spirit. I love you. Ikaw lang makakatulong sa akin dito sa mundo. Itong mga sa pagsubok kong ito. And you have made even my heart, my life, my body as your temple. Kaya pala nandito ka. Holy Spirit, I love you. Help me to be aware of you. Alright? Mindset. Masyado tayo na-distort. Na-distort ang utak natin. Work ng enemy yon. Na-distort ang utak natin. Ang nakikita lang natin, yun nga, kalapati. There's no way. Mamumblema ka. Alright? So ngayon pala, mag-repent tayo. Ha? Ang Bible, binabanggit sa atin about the Father, about Jesus, and of course, about the Holy Spirit. And the Holy Spirit, siya yung kausap mo. Kausapin mo si Jesus, sisiguraduhin ko sa'yo, hindi mo siya maabot. Kausapin mo ang God the Father, sisiguraduhin ko sa'yo, hindi mo siya maabot. Alam mo kung bakit? Nasa heaven. Kausapin mo ang Holy Spirit, sisiguraduhin ko sa'yo, maabot mo siya. Bakit? Kasi nandito siya sa mundo. Are you getting this? Kasi nandito siya sa mundo. At ginawa niya ang iyong katawan bilang kanyang templo. So, what are you going to do? You practice. Start your day acknowledging Him. Speak to Him. Anong sasabihin mo? Welcome Him into your decisions. Paano? Well, sabihin mo, Holy Spirit, guide me today. Every day yan. Pagising mo pala sa paga, Holy Spirit, guide me today. Para maging aware ka. Awareness is the key. Kasi po, alam mo kung bakit kailangan mo maging aware ka? Kasi nga, hindi mo siya nakikita. Okay? Are you getting this? Okay, yun ang reality. Hindi mo siya kasi nakikita. Nandiyan ba talaga siya? O, di ba? Hindi mo siya nakikita. So, doon pumapasok yung pananampalataya ulit. Di ba? Kasi hindi mo siya nakikita, so nandun yung pananampalataya. Right? So ngayon, pag nandun yung pananampalataya, alam mo na, nandyan siya. So habang kinakausap mo siya, magugulat ka na lang, nagkakaroon ka na ng mga decisions na tama. Nagugulat ka na, nagkakaroon ka ng wisdom. Nagugulat ka na lang, nagkakaroon ka ng kalakasan sa mga problema mo. Di ba? So ngayon, let's do this. Di ba? Kaya ang key thought natin, awareness precedes intimacy. Diyan ang first part. You need to be aware that He is in you. He is with you. And He wants to talk to you. He wants to commune with you. He wants to be intimate with you. He wants to befriend you. Kaya nga ba ang tanong, friend ba natin siya? Paano mo siya maging friend? Hindi mo siya kinakausap.
Huwag nga kayo mag-usap nung katabi mo ng 20 years. Ewan ko lang kung magkaroon ka ng intimacy. Kahit nga sa mag-asawa nga, kung di na nag-uusap, nahihirapan nga sila. Buti na nakikita pa rin sila. Amen. Buti na nakikita mo pa yung asawa mo, di ba? Alam mo sa asawa mo, di ba, nagkatampuhan kayo. Kami kasi hindi kami nagtatampuhan eh. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pero sa asawa mo, di ba, pag nagtatampuhan kayo, di ba? Kung minsan kahit hindi ka nag-uusap, tama? Pero pag nakikita mo siya, nandun pa rin yung intimacy. Di ba? Pero ang Holy Spirit, hindi mo siya nakikita eh. Kaya kailangan mo siyang kausapin. Hallelujah. Nandito ba kayo, mga kapatid? O baka hindi nyo na-gets yun, yung sinabi ko. Na-gets nyo ba? Ang asawa mo, nakikita mo. Kahit nagtampuhan kayo, nandyan pa rin siya. Nakikita mo pa rin siya. Ay, nandun siya. Nasa kwarto, punta-punta ka doon. Oy, silip-silip. Kahit na hindi ka nag-uusap, di ba? Oy, punta siya sa kitchen, nagluluto. Oy, nakikita mo pa rin. Ay, nandun yung asawa ko. Ay. Nandun pa rin yung intimacy. Kasi nakikita mo eh. Tapos pagka lumabas, medyo sinisilip-silip mo na gano'n. Lumabas siya. Nag-drive siya. Nag-drive na rin. Diba? Sa puso mo talaga, diba? Kung hindi mo siya kinakausap, diba? Okay pa rin. Diba? Kasi nakikita mo. Pero ang Holy Spirit, hindi mo nakikita. Kaya anong gagawin mo? Kausapin mo. Bakit? Kasi nga para maging aware. Aware. Ang isip mo, awareness. Para maging awareness. Kasi nga kung di mo na siya kinakausap, wala nang awareness. Hindi mo siya nakikita eh. Dito ba kayo? Amen? Nagets nyo ba yun? So ngayon, anong gagawin natin? Kausapin natin. Ngayon pa nga lang, Holy Spirit, nga pala, nandiyan ka pala. I love you. Di ba? Pag alis mo dito, baka my Holy Spirit, just come to me. Lord, Holy Spirit, ang hirap yun. Hindi ko na kaya to. Di ba? You just talk to Him. Okay ba? Second, partnership in decisions. Eto na. Di ba? Awareness, number 1. Pangalawa, partner with decisions. Nagkaroon na ba kayong mga decisions? May mga choices ba kayo? Di ba? At marami na bang kapalpakan ang mga desisyon nyo? Nagkaroon na kayo ng kapalpakan sa mga desisyon nyo? Parang ako lang yata nakataas ang kamay. Nagkaroon na kayong kapalpakan? Diba? Sa kurso pa lang, nagsisi ka na. Buti na, nakagraduate ka pa. Kaya kumaya, ship ka ng ship. Ngayon, nagtrabaho ka naman. Naku, pambihirap naman pala itong... Bakit ko ba naging... Yung kasing kaibigan ko, yan din ang kinuha niyang kurso. Parang nainggit ka lang. Kaya yung kurso mo. Yung mga investment, ayan na, laki ng problema. Yung mga trabaho, ayan na, ang laking problema. Nagsisisi ka. Well, there are a lot of times, eto, naging kulang sa'yo. Why? Hindi mo siya naging partner. Ang banal na Espiritu, hindi mo siya naging partner in the first place. Partner mo lang ang sarili mo. Partner mo lang ang personality mo. Partner mo lang yung experience mo. Magaling naman ako dito na lang ako. Kaya ko to. Hindi ho ganun eh, not by might nga eh. Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Di ba? So, the Holy Spirit does not force. Eto na, matindi dyan. Yun ang matindi. Kaya pala, ang dami napapariwarang Kristiyano. Kaya pala, ang dami nababackslide. Kasi nga, hindi nila naging partner ang banal na Espiritu. Ang nangyari, ang Holy Spirit, hindi niya pino-force ang sarili niya. Kung ayaw mo siya, hindi na ituro sa'yo.
yung kahalagaan ng banal na Espiritu. O di napapariwara ka na. Sinong tumutulong sa'yo? Sarili mo lang. So anong kailangan mo? Kailangan mo ang God. Kailangan mo ang banal na Espiritu, kapatid. Diba? Siya ang tutulong sa atin. Hindi niya fino-force ang sarili niya. In the early church, they said it seemed good to the Holy Spirit and to us. Acts 15 verse 28. Galing. Di ba wow to? Bakit may ganyan? The apostles who were anointed by God, yan ang kanilang bukang bibig. It seemed good to the Holy Spirit and to us. Grabe naman. What a partnership to the Holy Spirit, to the apostles in the book of Acts. Kaya pala, hindi masyadong namumblema. Okay, yung mga decisions nila, nasa tama sila palagi. Pero tingnan mo naman yung mga apostles, ang daming pagsubok. So ibig sabihin nito, kung marami kang pagsubok, it doesn't mean wala ka na kay Lord. Di ba? Tingnan nyo, ang book of Acts, kung paano sila talagang matitindi. Meron pa nga pinugutan pa na ulo dun. Di ba? Lingkod ng Diyos. Yeah? So ibig sabihin nito, okay, punta na tayo sa tama. Kung saan yung tama, doon na tayo. Whatever it takes. In Jesus' name. Amen po ba yun? Whatever it takes. Alam mo, tama yun. Doon ka. Hindi yung maginhawa ka lang. Doon ka sa maginhawa. Ay, hindi maginhawa dito. Dami kong pagsubok dito. Ayoko na dito. Punta na ako dito sa maganda. Ang tanong, merong bang madali? Kristiyano ka, madali ba? Hindi ka Kristiyano, madali ba? Oh, lahat, walang madali. Amen. Parang wala na mga yata kayo dito. Walang madali. So, doon ka na lang sa Kristiyano, okay, tamang ginagawa mo, your communion with the Holy Spirit, may problema ka, pero alam mo, nasa tama ka. Amen. And someday, when Jesus is going to come again, di ba? Kukunin niya tayo, and we will live forever and ever. Di ba? No more pain, no more suffering. O di ba? Yun naman ay inaasam natin eh. Di ba? Kaya dapat nasa tama na tayo. Amen? Okay? We make it a point, we make a decision, nasa tama tayo. And then, number 3, communion is sensitivity to conviction. Alright? So, yan po yan. So, kailangan, alam mo na kinukonvict ka. Alam mo, aware ka doon. Okay? Lorraine, pwede ba natin ilagay na lang doon sa conclusion natin? So, yung sa second part. Bago yan. Okay. Ito po, tignan po natin saglit. Di ba? Yung benediction na to sa 2 Corinthians is not just a closing remark. Kasi yan na po palaging, alam mo, nung few years ago, nung nasa Bible school pa ako, di ba? After Bible school, nagtuturo na ako, nakakarinig ako palagi, na yan po yung yan po yung closing remark. Para siyang benediction nga di ba? Di ba? The grace of the Lord Jesus, the love of the Father, the communion of the Holy Spirit be with you all. Di ba? Palaging, pero hindi natin nakita, communion. Ba't di ka ba ma-emphasize? Di ba revelation yun? Communion. Ang tanong, nagko-commune ka ba? Alam natin yung grace di ba? Na-receive natin yun, kaya na-save tayo Alam natin yung John 3:16 di ba? Unconditional love Agape. Alam natin yun. Since bata pa ako. alam natin. Pero communion, meron bang ganon? Bakit ganon? Di ba? Meron bang ganon? Hindi ko nga narinig yun kahit minsan. Yung grace, palagi natin naririnig. The love, John 3:16, palagi naririnig. Communion. Ba't ganon? Ba't ganon? Hindi natin naririnig. At hindi natin tuloy ginagawa. Kaya nga, mga kapatid, mag-thank you kayo kay Lord. Nasa COJ kayo. Mag-thank you kayo kay Lord. Nandito tayo sa church. Na kung saan, ina-emphasize natin yung revelation natin. It took me a revelation para mangyari to. Yung communion na yan.
ganun pala katindi to. Ganun pala ka-crucial. Kasi kung walang communion, wala kang connection kay God. Ang communion pala natin to the Holy Spirit. Grabe. So ito po yun, the grace of Jesus saves us. The love of the Father secures us. Pero tignan nyo to. Communion, sustain. Yun ang mabigat. Hindi kasi nasusustain yung Savior, ay yung salvation. Hindi nasusustain yung love without the communion. Kaya pala marami na backslide. Di ba? Mga preacher nga nababackslide Alam mo yon? Ang lalaki ng mga congregation. Tapos nagpo-fall. Sa immorality. Bakit ganon? Di ba? Bakit nangyayari yon? Well, could it be? Could it be? Could it be? Guess ko lang to Could it be? Na ito yung na-miss? Sustain, hindi na sustain. Yung salvation mo, hindi na sustain. Yung love ng Father, hindi na sustain. Why? Walang communion Walang communion. So Christian maturity is not measured by activity, but it is measured by intimacy. So paano natin ma-apply? Ito na, last na lang po ito. Ito po, kung paano natin ma-apply yung communion. Number one question, am I consciously aware of the Holy Spirit daily? Pangalawa, do I consult Him in decisions? Pangatlo, do I respond quickly to His conviction? Pangapat, do I rely on His power in ministry? Or sarili mo lang, sarili mong galing, sarili mong practice, experience. Ang last is my relationship with Him consistent. Ano po inconsistent? Ngayon lang ba, naituro sa atin ulit? O nga nauoo nga ka lang. Pero hindi ka na consistent. Bukas, wala na naman. Next Sunday ka na naman. Ay, okay na naman. Tapos bukas, wala na naman. Bumabalik sa ugali natin. Well, ito yung nagiging problema. Yung relationship natin with the Holy Spirit hindi consistent. So what we're going to do? Well, baka pwede naman. I-try natin ito. Practical weekly challenge. Okay ba? For 90 days. Okay ba yun? Para bang everyday? Okay, i-mindset mo. 90 days lang. In Jesus' name. Try mo lang. 90 days lang. I-try natin. Okay, sabihin mo lang, Holy Spirit, I welcome your communion today. Speak to me, lead me, empower me, and correct me. Oh, di ba? Empower me, Lord. Correct me, Lord. Diba? Convict me, Lord. Holy Spirit, help me to commune with you. I seek you. Parang gano'n. Okay? Every day. Okay ba yun? For 90 days para maging consistent. Hallelujah. Come on, let's say that again. Holy Spirit, I welcome your communion today. Can you just say that together? Can we just say that together? Holy Spirit, I welcome your communion today. Speak to me, lead me, empower me, and correct me. In Jesus' name. Amen? Praise the Lord. Come on po, palakpakan po natin sa Lord.